Paano tayo mas magiging effective sa discipleship as a church? Maraming simbahan at Kristiyano ang abala, ngunit hindi lahat ay epektibo, lalo pagdating sa pagdidisipulo. We can be busy but not fruitful because we are missing out the main mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ito po ang pag-uusapan natin dito sa Disciple Making Class, Lesson 3, Building a Disciple Making Culture. This will be a great lesson para po sa bawat Kristiyano at sa mga churches na kinabibilangan niya. Samahan niyo po ako. One of the most powerful videos na nakita ko po sa YouTube is this video. Ito po yung title niya. Ang sabi ng video, what if Go look less like this and more like this? Yung church ay lumalabas at humahayo. What if Make Disciples look less like this and more like this? Hindi lang puro events, kundi intentional discipleship. If we did less of this, could it mean less of this? Grabe, no? Tapos sabi niya pa dito, what if instead making all of this, we made more disciples? Lahat ng gawain na ito ay maganda. Ngunit kung kakalimutan natin ang ating pinakamisyon ng pagdidisipulo, lagi lang tayong babalik sa umpisa. Mahihirapan tayong umusad bilang isang simbahan. Alam niyo po, in the early church of Acts, makikita natin na ang naging focus nila is to make disciples. The disciples increased, they made many disciples, strengthening the disciples. Kaya in the first 300 years of Christianity, that was the fastest growing years numerically na napakadaming Kristiyano ang naligtas. Bagamat wala pang church building nung panahon na yon, nakatulad ng meron tayo sa panahon natin. Pero grabe yung paglago ng mga Kristiyano because the main mission was not forgotten. And the main mission is to make disciples of Christ. Ang discipleship ay hindi dapat isang ministry lamang. Ito dapat ang maging kultura ng buong simbahan. Ano ibig sabihin mo dyan, Pastor? Alamin natin yung pagkakaiba ng discipleship ministry at ng disciple-making culture. Number 1, ang discipleship ministry ay isa lamang ministry o programa na nakatuon sa pagdidisciple ng mga mananampalataya. Pero ang disciple-making culture ay isang kultura na kung saan ang paggawa ng mga alagad ang pangunahing misyon ng bawat isa. Sa discipleship ministry, karaniwang leader lang or volunteers ang may direktang responsibilidad sa discipleship. Pero sa disciple-making culture, ang bawat Christian at bawat leader ay inaasahang lumago at balang araw ay makapag-disciple din ng iba. Sa discipleship ministry, ang discipleship ay madalas nangyayari sa mga klase, Bible studies o nakatakdang programa. Pero yung sa disciple making, nangyayari ito sa loob at sa labas ng simbahan sa pamamagitan ng buhay, ng relationship at ng ministry. Magkakasama sila, doing life together. Life on life discipleship. Ang layunin ay matulungan sa discipleship ministry ang mga tao na lumago sa pananampalataya. Sa disciple-making culture, ang layunin ay magpalago ng mga alagad na gagawa din ng mga alagad. Sa discipleship ministry, maaring isipin ng ibang ministries na responsibilidad lamang ito ng discipleship ministry. Kayo lang yan, kasi diyan kayo naka-assign. But in disciple-making culture, bawat ministry, whether you are in the worship team, in the youth team, in the children's ministry team, in the missions team, lahat ay merong bahagi sa paggawa ng alagad. Naging kultura na ang discipleship. Ito yung nangyari in Acts chapter 2 verse 42 to 47. Tingnan nyo ang sabi ng Bible, inilaan nila ang kanilang mga sarili. They devoted themselves upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sama-sama sila. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ng kanilang mga ari-arian ay itinuring para sa lahat. Grabe yung pag-share nila nang meron sila. Pinagbili pa nila yung kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Ang tindi, no? Pagdating sa verse 46, tingnan nyo araw-araw. Every day, not just doing Sunday.
Not just every Saturday, but every day. Sila ay nagtitipon-tipon sa templo. Okay? Hindi ito sa loob ng temple, nangyayari ito sa labas ng temple, sa garahe ng templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So meron silang large group gathering, tapos meron silang small group gathering dun sa kanilang house to house. Masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. Naging kultura ang discipleship, ang evangelism and discipleship sa kanila. Ito yung naging apat na haligi ng kanilang buhay. Number one, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. They devoted themselves in that. Number two, pagbabahagi ng buhay. Every day, they meet. Ano pa? Nananalangin sila ng sama-sama. Hindi lang sila nagmi-meet, hindi lang sila nag-aaral, hindi lang sila nagpe-pray, kumakain sila ng sama-sama at sila ay nagbabahagian ng buhay. At sila ay nagmi-mission at naghahayag ng gospel. Kasi araw-araw merong naliligtas at nadadagdag sa simbahan ng Panginoon. Grabe yung impact na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyanong ito nung naging kultura nila ang discipleship. Meron silang large group gathering, small group gathering. Sabi nga ni Pastor Rick Warren, the church must grow larger and smaller at the same time. Lalaki tayo, pero liliit din tayo. Meron tayong personal discipleship na dapat mangyari. Natuwa din ako sa video na napanood ko na ito kay Richard Jacobson. Ang title ng video na ito sa YouTube is Real Discipleship Creates Disciple Makers. Step 1 daw, I do, you watch. Gagawin ko, magtuturo ako, imomodel ko sa'yo, tapos panoorin mo lang ako. Pakinggan mo ko. Ipapakita ko sa'yo. The second step is we do together. Samahan mo ko. Sasamahan kita. Gawin natin to ng magkasama. O ganito yan ginagawa. Para matuto siya kung paano niya ito dapat gawin. Tapos step 3, when we do together, next time, you do, I watch. O ikaw gumawa, panonoorin kita. Pag ikaw nadapa, tutulungan kita. Tapos yung step 4 is disciple others. O ngayon, kaya mo na, o sige, ikaw naman, pumayo ka at magdisipulo ka din ng ibang tao. So you see, ito yung sinasabi dito na discipleship, not just learning information, but transferring your life, applying the word, and doing the mission, making disciples. Sa church natin, para mas maging effective yan, kailangan natin magkaroon ng discipleship pathway. Isa sa pinakamalaking pagkukulang ng maraming simbahan ay kawalan ng malinaw na landas para sa spiritual na paglago. Kasi part din ng stewardship ang pagiging organized natin. Part din ng stewardship ang system and structure na ginagawa natin sa church. Importante ang pagsasaayos ng sistema dahil ito ang tutulong sa simbahan upang lalong maging epektibo. Kapag wala tayong maayos na sistema, pare-parehas lang tayong mangangapa at magkakaroon ng kanya-kanyang diskarte ang bawat leader. Ito yung isang sample ng discipleship pathway na aking ginawa. Number 1, abutin. For example lang po ito abutin. Evangelism, outreach, special events. Sunod, i-connecta. Yan. So, pagkapasok nila sa church, may welcome team, invite sila sa new believers class, tapos invite sila sa small groups. Number 3, ubugin. Dito, i-encourage natin silang magkaroon ng mentoring, sumama sa ministry, tapos sila ay mas lalong lumago sa Panginoon, tapos sanayin, ihanda sa paglilingkod, skills development, missions, exposure, at syempre number 5, isugo. Ito na yung tinatawag nating multiply. Ito po ay isang sample lamang ng discipleship pathway na pwedeng daanan ng mga tao kung ano yung kanilang pupuntahan na levels in order for them to see kung nasaan na sila. Isang bagay pa na makakatulong sa atin yung pagkakaroon ng structure at system. Ang structure ay nagsasabi kung sino ang may responsibilidad. Senior pastor, associate pastor, the ministry heads, small group leaders, the members. Ang system naman ay nagsasabi kung paano nangyayari yung proseso. From being a visitor, to new believer, to Bible study, to small group, to leadership training, ministry,
hanggang maging disciple maker. Kapag may malinaw na system, lahat ay alam ang kanilang susunod na hakbang. Kapag may system at kapag walang system, ito yung nangyayari. Kapag walang system, naliligaw ang mga bagong mananampalataya. Walang malinaw na susunod na hakbang. Umaasa ang simbahan sa iilang leader lamang. Pero kapag may sistema, alam ng mga tao ang kanilang mga next step na gagawin. Mas madaling magparami ng mga leader. Hindi nakasalalay ang ministry sa isang tao lamang na kahit tayo ay wala o tayo man ay balang araw kunin ng Diyos, magpapatuloy ang gawain sapagkat na-establish natin ito. Malaking bagay po na magawa natin ang system and structure sa ating simbahan. Hindi po natin ito maikukumpara sa pagkilos ng Espiritu Santo. Of course, everything that we do, we must be guided by God and we must be empowered by the Holy Spirit. Pag ang Diyos ang kumilos, grabe ang gagawin niya. Pero hindi ba't mas magiging maganda ang pagkilos ng Panginoon kung magiging systematic at magkakaroon tayo ng organization sa mga bagay na ating ginagawa sa loob ng simbahan. Kaya nais ko po kayong tanungin, number 1, kung susuriin ng aming church, meron ba kaming discipleship culture or discipleship program lamang? Number 2, bilang leader o magiging leader, paano kaya ako makakatulong upang maging sentro ng simbahan ang paggawa ng mga alagad? Number 3, anong bahagi ng aming church system ang nangangailangan ng improvement o ng pagpapabuti? Tandaan natin mga kapatid, when disciples make disciples, the gospel reaches generations beyond our lifetime. Alam niyo, isa siguro sa pinakamasaya na tagpo sa langit na bayan pag tayo'y umuwi sa Panginoon is makikita natin ang mga tao na nadala natin sa Panginoon. At makakausap natin sila at marahil sasabihin nila, salamat kuya, salamat ate, salamat tito, salamat tita, salamat pastor, salamat teacher. Ikaw ang ginamit ng Panginoon para ako ay makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Dahil sa inyong paglilingkod, ako po ay nakakilala sa Panginoong Hesus. Di ko po alam kung sino ang marireach ng video na ito. Bawat lessons po na binubuo ko dito sa YouTube, it really takes time. Ito po ay experiences na napagdaanan ko na. Ito po yung mga bagay na nakikita ko din na naging problema namin sa matagal na panahon. But praise God, He allows us to grow in wisdom and knowledge. Patuloy po tayong mag-aral kasi mga disciples tayo. Patuloy tayong sumunod kasi mga disciples tayo. At patuloy nating gayahin si Kristo dahil siya ang ating ultimate master. Siya ang master teacher, ang ating rabbi. At katulad ng kasabihan sa Jewish system, may you be covered in the dust of your rabbi's feet. God bless po sa inyong lahat and please continue to support, to share, and subscribe dito po sa ating channel. Ito po si Pastor.